Isang maulang gabi po sa inyong lahat na nanunood at nakikiisa sa ating pagdiriwang hangad ng ating simbahan na nasa mabuti kayong kalagayan at ang kaligtasan ng Panginoon ay ang magpalakas sa ating kalooban sa mga panahong ito ng pandemya. Kamakailan ay nakatikim po ako ng isang pagkain na matagal ko na pong hindi natitikman. Ang tawag po sa pagkain ito ay Betamax. Ewan ko po kung alam nyo kung ano ang Betamax. Ito po ay kapatid ni VHS at ni DVD. Ninuno. Kauna-unahan ang Betamax. Pero hindi po ito yung katagalan po ito kasi ito po ay street food natin o tinatawag nilang dugo. Dugo na ginawang barbecue. At sabi ko, ano na kayang lasa nitong Betamax? Kaya tinikman ko po ang isa, may sausawan pa, at laking gulat ko. Paglasa ko ng Betamax, lasa siyang Betamax. Hindi po eh. Lasa siyang tuknene. Hindi ko maipaliwanag. Kasi ang alam ko po yung lasa ng Betamax eh. Pero lasa siyang tuknene. Siguro dahil doon sa breading o kaya sa suka. In short, nasarapan ako. Napilitan ng aking panlasang gustuhin siya. Lulusot pa eh, no? Kahit habang nag-uusap-usap kami, inaaliw ko yung mga nasa table namin. Ganun po ang technique. Habang ako lang po ang umuubos ng Betamax. Kain ng kain ng Betamax at napakasarap. Kinalaunan po ay naubos ko po ang Betamax. At tuwang-tuwa po ako. Kinalaunan, hindi pa po yata sanay yung tiyan ko, kaya yung Betamax ay naka-epekto din po sa enerhiya ko. Eh mataas din po ang uric acid pala ng Betamax eh. Kaya yung Betamax ay talagang napakasarap, lalong-lalo na sa talampakan ng mga tulad kong mataas ang pangangailangan sa uric acid. Mga minamahal na kapatid, ano nga ba ang nagbibigay sa atin ng lakas? Ano ang dugo? Ano ang nag-aanyaya sa atin ngayon para magkaroon tayo ng pasya sa buhay? At sa ating ebanghelyo, sa mga pagbasa, isa ang pinupuntirya. Ikaw ay may taglay na pagsunod. Napakaganda yung sinabi kanina sa responsorial psalm. Kamtin. Katulad sa unang pagbasa na kinamit sila ng Diyos. Tayo, tulad ng mga Israelita na may dugong pinili, nadidiscover ng mga Israelita na kapag na-realize nilang pinili sila at nagpakumbaba silang pinili ako, doon sila nagiging mabuti. Doon nila nakukuha ang biyaya. Pero kapag yumabang na sila, yan na. Nalilimutan na naman nila at magrereklamo agad. Pero ang susi ay yung madama mong pinili ka ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos at sumunod tayo doon sa tinaglay sa atin ng Diyos. Kamtin mo ang Diyos. Sundin mo ang Diyos. Pagmasdan mo ang pagsunod na balak sa iyo ng Diyos.
Obey. Obedience has died in the middle of its word. Ang pagsunod, kasabay dito, ang pagkitil ng mga gusto mo para ikaw ay makasubaybay sa alam mong minamahal ka. Upang sa gayon ay kapag pagod ka ng sumunod, At ito ang naging napakagandang hamon sa ikalawang pagbasa. Bilib na bilib nga ako kay ate nung binabasa niya itong ikalawang pagbasa. Kasi yung ikalawang pagbasa tungkol sa pagsunod ng asawa, yung mga ate, mga lektor, mahirap basahin to para sa inyo kasi sinabi, mga asawa, wife, wala hindi ko na, sumunod kayo sa inyong mga asawa. Palakpakan ng sigurado yung mga yung mga may bahay, sumunod kayo sa inyong asawa. Yan. Magpasakop kayo. Yun, ang sarap pakinggan sa mga lalaki, no? Magpasakop. Pero, yun. Tandaan ninyo kung bakit kayo nagpapasakop. At kung saan nakaugat yung pagsakop na iyon. Yung pagmamahal ninyo ay kung kanino nakaugat. At doon papasok ang panalangin. Dahil ang pagmamahal ninyo ay tulad ng pagmamahal ni Kristo. At pangangalaga ni Kristo sa simbahan na pagmamahal mo sa Diyos. Doon nakaugat. Yun ang panalangin. Yun ang ating babalikan kung pagod ka ng sumunod. Kaya kaakibat ng isang obedient na tao ay ang pagiging madasaling tao. Amen. Nagdarasal ka ba? Yung mga nanonood po ngayon sa bahay nila, nagdarasal ba yung itsura mo ngayon? Kung naka-cellphone ka, saan nakalagay? Sa tiyan mo? Ano yan? Netflix? Hindi to Netflix, nagdarasal tayo. Meron nga po dyan, kasi nagbigay sila ng intention, ang kanilang punto lang sa misang ito ay, hanapin yung pangalan ng intention nila. Puntiryahin yun, at kapag hindi nila nakita at nabasa, yari tayo mamaya. Yari tayo mamaya. Magko-comment na yan. Bakit hindi nyo binasa yung intention? Teka lang, nagdadasal tayo. Paano mo nasabing hindi nabasa? At yun ang puntirya, yun ang ginagawa mo ngayon. O ito ay pakikipagbalikan natin sa nagmamahal sa iyo ng lubusan para maalala natin kung paano at sumusunod pa mga ba tayo. At bakit nga ba tayo pagod ng sumunod? At totoo, nakakapagod ito. Yung sunod ka ng sunod, kahit alam mong hindi naman pinapahalagaan yung pagsunod mo. Sunod tayo ng sunod bilang simbahan. Sarado, bukas, sarado, fine. Tanungin mo yung ibang pananampalataya. Nagdarasal sila ngayon. Yung mga ibang kapatid natin na may simbahan din, tayong Katoliko lang naman ang sumusunod eh. Hindi nila magalaw-galaw yung iba. Sumasamba pa rin naman sila. Pero susunod tayo, kahit masakit. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila ang sinusunod natin. Ang sinusunod natin yung pangkalahatan at nakikita pa rin natin ang Diyos sa kanila. Kahit na hindi na nila nakikita ang Diyos sa akin, sa iyo. Dahil ang nakikita nila sa atin ay hindi mo rin alam kung bakit. May kaibigan po akong proud na proud ako kasi nasa ibang lugar siya. Nandun siya sa isang lugar na gustong-gusto ko rin puntahan at tonto ako, ang saya mo naman, nandiyan ka na lockdown. Ang sarap dyan, ang saya dyan.
Tapos sabi niya ganun, Father, pagdasal mo ako, sure ka may kaibigan. Kaya ka nga may kaibigan pare, pinagdarasal kita. Anong intention ba? Father, love life. Tinawanan ko. Love life. At sabi niya, Father, seryoso. Natameme po ako. Dalaw nga naman, sa mga panahong ito, malilimutan mong may nagmamahal sa'yo. At kapag kaliwat kanan na ang bato sa'yo ng mga hindi na nagmamahal sa'yo, at ang balak magkamali ka lang at sinisiraan ka, at sa mga panahong ito, na ang lungkot-lungkot na nga, baka nakalimutan mong may nagmamahal sa'yo, at yun ang pagdarasal. Upang sa gayon, sa pagdarasal mo na, uy, mahal nga pala ako ng Panginoon, malasap mo muli ang tamis, mabalikan mo muli ang ligaya, mapaangat muli ang iyong tingin sa Kanya. At kahit na gusto mo nang sumuko, at kinabahan ka rin tulad ni Pedro sa Ebanghelyo na nag-aalisa ng mga kaibigan mo dahil sumuko na sila, masasabi pa rin natin na, nandito pa rin ako, Panginoon, kahit na masakit. Nandito pa rin ako, Panginoon, kahit hindi ako karapat-dapat. Ibig din ba ninyong umalis? Panginoon, nakaalis na sila. Naghihintay na lang sila ng pagkakamali ko. Aalis na sila. Pero ikaw, gusto mo na rin ba umalis? Isa pa pong kinakain namin dito, ang ganda ng transition, pagkain para naluluhan pagkain pa rin, Nakamukha po ng Betamax ay ang pagkaing brownies. Di ba? Magkamukha yan, di ba? Ewan ko kung paano naging transition. Kasi, yun yung kakainin mo, at least may dessert ka. Yun. At may nagbigay po sa amin ng brownies kamakailan. Ako po'y hindi mahilig sa tsokolate. Medyo, oo. May oras. Pero hindi po ako yung pag may tsokolate, sunggabagad. Mapili po ako. Kasi minsan din, po ako, Bicolano, maanghangin, pag mali po yung kain, tapos, basta alam niyo na yun, makukuha niyo yun. Makulo, opo. Kaya nagdadahan-dahan po ako ng, so may nagbigay sa amin ng brownies. Itago na lang po natin siya sa pangalang Risa. Pagkuha ko po ng brownies, parang hindi kaaya-aya yung itsura parang lasog-lasog. Parang ayaw mong kainin. Parang ayaw magpakain. Pero nung pagkuha ko't pagtikim at lumapat sa dila ko, natunaw bigla, napapikit ako at lumiwanag ang kapaligiran. At kulang na lang sabihin ko sa Panginoon, kunin mo na ako, ang sarap-sarap. Sabi ko nga sa kapatid ko dito sa kumbento, beatific ang lasa. Naalala ko, nung una kong nasilayan, si Kim De Los Santos. Mga ganun ba? Na-crush ko. Yung ganun pakiramdam, yung binalik ka sa unang kilig ng buhay. At dahil doon, nakalima yata akong brownies. Pero yung pinanumbalik ka at pinaalala sa'yo na hindi kita iiwan. Na narito pa ako. Na meron pa.
nakakayanin kita. Tatalikuran ba ninyo ako? Ibig mo rin bang umalis? Hindi, Panginoon. Saan ako pupunta? Kasi kahit saan naman ako pumunta, mahal mo pa rin ako eh. Kailangan ko bang taguan ang siyang laging nakakataya sa akin? Wala na akong bang pupuntahan, Panginoon, kundi ikaw. Mapasarado man itong simbahan o magbukas, lasap ko pa rin ang tamis ng iyong makalangit na pagmamahal. Kaya ako'y mananatili ng may panalangin at pagsunod kahit na tulad ng karanasan mo, itatakwil at may hirapan. Sa misang ito, ialay natin para sa mga pakiramdam nila ay tinatakwil na sila at iniiwan. Yung akala nilang walang nakakapansin at binabaliwala. Bumalik sana sila, Panginoon, sa pagsunod. Bumalik po sana kami sa panalangin. Bumalik kami sa mga karanasan na kung saan pinatunayan mo sa amin at papatunayan pa na ika'y laging naririyan. Kailangan lang muli naming sagutin at balikan na hindi ka namin tatalikuran at di mo naman talaga kami iniiwan. Sumunod, magdasal, manatili. Obey, pray, stay. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.